If kung si Elijah, wala nag-iilang presensya sa Diyos, wala siya naging istorya, sige, nang luod na lang yun siya. O gikuha niya yung kinabuhi. Wala yung nahitabo. And you know, as I mentioned earlier, ang Ginoo, dili siya nagpabilin sa atong problema. He's not dwelling in the past. And you and I must not dwell in the past. Look at you today and look for the future. Ayaw sige tanaw lang sang una pa, nga di mo na mabalik. You cannot undo the past. Personally, wala na to eh. No? Di na ako mabalik ang tanan. No? Naputol na akong bukog. No? Akong ilong napango na. Mutingala sila tagas. May ilong anak ni pastor. Kasi sa kabantay, ng ilong nila, mugin ang shape sa akong ilong, no? Especially si Glenn. You cannot undo the past. Wala kayo mahimuana. Kaya nga naman, kung silang tanaw sa imong past, sige lang kag-frown, sige lang kag-kaguol. Pasalamat ka sa Diyos nga buhay ka karon. Kung unsay naani mo karon, i-enjoy mo na, pagyamanin mo. And you must look forward, you know. Kaya yung sa Ginoo, because the journey is too great for you. Kapaminaw ang Diyos sinood sa mga complaints ni Elijah. Pero ang Ginoo, wala siya nag-stick diha, nag-dwell. Nasa'y planong ipabuhat kay Elijah. The second one, it is by crying out for help from others and from God. Yes, it's true, there is a problem nga nag-exist. Pasulti sa Ginoo, arise and eat. Murag si David ba, ayaw sige, kamukmok diha. It's because namatsan ka sa anak. Bangon, wash your face. Usahay kita, nagpabil na kita sa atong problema, nga wala na tanahimo silang tag-complain. Okay man na, nga magkilala ta sa atong problema. Pero kailangan magtawag ta sa Diyos. Tapos gusto sa Ginoo, kung sa atong trabaho, atong nang ipadayon. Dili ta magpabilin diya sa pagkadapa. Kaya nga naman, in dealing with depression, we need to cry out for help. We need to seek help from others and from God. Kaya nga naman, kailangan yun, it is imperative. It is really a command that we talk about depression openly and compassionately. Ang imong problema, ayaw lang iloong. Talk to your wife, talk to your family. Kung naay mga kalisod, human nato gitawagan ang Diyos. Kung kailangan sang professional help, adto ta. I mentioned earlier na ay mga doctors. God has given us wisdom. When we talk to God, God is giving us wisdom on what to do. Hindi nga maampo lang, Ginoo na bahala ani. Tapos dito lang ka, sino bahala ani, pero sige gamukmok. Bangon. Pa-check up ka kung nakasakit sa panglawas. Kung tanaw ni mo imong mental state, mindulisod na gyud, go to the psychiatrist. Psychologist, psychiatrist. Seek medical help. Dili na lukdoa si mga gulingon. Kung kailangan ka sang financial, gitawag nga consultant o advisor sa imo ang negosyo, go! You know, sa atong mga problema, sa atong spiritual, you can seek your pastor, you can call, you can ask for help. Muna natin Miyerkules nga prayer meeting, natin paampuan. Verbalize it. Ayaw lumluuma. Yung naman, usahay niyo atong effect no sa atong lawas, no atong heart maglisod. Kaya nga naman, unsa man gud ang stress karon dili na sulti nga di na appeal sa mga causes ng sakit. Even kanang mataas sa imong sugar, isa ka contributing factor ana imong stress, kana madami sa imong kidney, stress. Kaya nga naman, makita nato ang atong lawas, interconnected ni sila. All the aspects, kung spiritually po ka-weak, ma-weak po ang imuhang emotion. Muna kailangan, we need to live a balanced life. Kanindot lang kay Elijah, emotionally na si kahadlok, pero ang spiritual nga gakig-away ba, na-battle. Kay he still allows God to talk to him. At least nakikistorya sa Diyos. Isang man ni Lord mo na mong gibati, normal man na, usahay kita tao, no, makabati tag sa kaluyahon, makaistorya kita ba? Usahay gani makareklamo, usahay maka-question. You know, when I met an accident, I did ask God why. It's not, opening up the wound. Pero this is just a real story. Usahay man God, kung di na ito buhatan o mga personal nga mga stories, di na ito makonect ba nga how it's real, no? The Word of God is so real in us. Nga na sa connection. Gikan ko sa Tacauron City, I did help my parents, especially my dad was diabetic. No, ang iyang tiil, no, nag-inflame na, nag-swell. So si ma'am na lang, kung upat ka maigsuon, nasa Davao tanan.
So while I was pastoring there, pioneering in Jensan, every week nagauli ko sa Tacorong, pamalit kog mga bulad dito sa Kalumpang, para lang dito ibaligya sa Tacorong so that na may pangtustos. Ako ang ilang tigpamalingke because may mom nakafocus sa kay daddy. But Friday, I need to go back to Jensan. Can I prayer meeting? My mom told me, because son, you are tired. Maybe you need to take rest. Ko, ma'am, I have a ministry to do. So, mas gihapon na niuli gid ko. And that was the time that I met an accident. Decided nakatulog ko or whatever niya. Because my body is so tired. So, I asked the Lord, Lord, nga nung itabo ni sa akong kinabuhi nga gikan man ko dito sa akong ginikanan, nag-help. Mauli man po ko kay ministry. I did ask God. But I understand, no, nga nobody is exempted. Masi maguno na mo Kristohanon ko, sige kong simbang alagad, sige no, dapat wala ko'y ani. Because of the sin nga atong napanunod, kita tanan, pwede magkasakit, pwede maaksidente, o mamatay. Right? Pero ang kanindot lang kanato nga ang Diyos, nag-remind kanato nga diri sa kalibutan, maski naatay mga pains, naatay mga struggles, mukuyog siya kanato. Dili mang Diyos mawala ang problema pero ma-minimize ni, pero na meaning ang tanan, na purpose ang Diyos. That Lord, that you have a beautiful plan, much better plan. Usahay sa atong kinabuhi, allow sa Diyos nga mag-experience ng kalisod para ma-appreciate pag ginato ang iyang gahom. Para ka masabtan nato ba nga ang kinabuhi dahil sa kalibutan, it is with partnership with God. Nga naadi ay gitawag nga purpose, naadi ay beauty. Nga the more ka nag-suffer sa imong pain o mga struggles, the more nimo masabtan ang gahom sa Diyos on how He rescued you and how the Lord has helped you. Muna nitabo kay Elijah. He cried out for help from others and from God. Why from others? Because later on, he did accept God's offer. Ang presence niya, pinaagi sa to sa gitawag natong mga hari ngayang actually, si Elijah na gano'n nakainoy. Ay ito, pero munang sugo si Ginoo. Niadto sa kay Elijah. Ang mga butang, gibuhat niya. Kaya nga naman, nasabtan niya nga di sa pwede magmukmok o manago. Masigan ni pagabot sa kuiba, why are you here? Iba na yun, obey! So makita nato din nga si Elijah, ang gigamit sa Diyos nga mga tao, mauto naghatag siya sa comfort. Maski sa medical nga mga experts, mga doctors, maingon sila, kung naganay kay mga problema, kung stress ka, tindog-tindog po diha. Maski nagato ba kag problema nimo, panghugas kag plato o manglimpyo kada sa palibot, ang hangad pod para ma-relax. Di lang sige higda, tulog, samot ka maluya ana. O mayo kay Ginoo ba? If you look at the verses, naagi pabuhat ang Dios. Padayon ka, maski nagalisod, sige padayon. Kay naaday mayong ugma. You can see here, naaday mayong ugma. He requested for himself that he might die. In verse 4 and said, it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Muna ang iyang murmur, pero, and even I only am left, and they seek my life to take it away. So he departed thence, and found Elisha, and Elijah passed by him, and cast his mantle upon him. Yes, sige sag babalik-balik dito, Lord, muna, hadlok ko. Kung na akong kinabuhi. So, samtang sige sag istorya, pero siya the back of his mind, I will still obey God. I will still cling on Him. I will still follow Him. I will still obey Him. Og siya nilakaw. Ang anindot lang kay Elijah, kung sa sugoon siya, musunod rapod. So, may nagapag kapabilin siguro siya katiil niya, kaya nasa yung mga struggles, so, sige lang. Because along the way, dito makita niya ang tabang sa Ginoo. Mo ba natong Kristohano kinabuhi, di ba? Our Christian life is like that kind of journey. Nga everyday natin mga klase, mga struggles, mag-pop up lang. Pero di ay like a stairway, layo na itong naabtan. Si Elijah gigamit sa Diyos nga instrumento. Sa atong pangalagan sa Ginoo mo po na ang nagitabo ka nato.
Nga do kita may mga kahinaan, may kaluyahon, may mag-complaint, usay mag-murmur pa ta. But if you will allow God nga mag-work sa atong kinabuhi, ato day na ma-overcome, nga dili na tayo maputos sa kaluyahon, nga naman nagtanaw ta sang maayong resulta nini sa maabot. Mabitay nga sa Bible, you must run a race, ni Pablo. Oh? Pressing toward that goal, to the mark of the high calling of God, to be like Jesus. Every day we are being molded. Kung dag-as ang imong mga pagsulay, ang imong ginatest, ang imong temperament, nagiging pasensyoso pagyud ka. Nag-grow pagyud ka in that kind of aspect sa imong kinabuhi. And you see, but later on, God is glorified. Kaya nga naman, gina-refine day ka sa Diyos. No, gina-mold, gina-shape pagyud ka. So ka ng mga thorns nato sa atong kinabuhi, nga silbing tunok, buhaton nato na nga challenge. An opportunity for us to grow. Kaya naman, it enable us in turn to be His presence to the hurting. You know why sometimes the children of God, He has allowed them nga makaagi sa mga troubles, mga kalisod sa kinabuhi. Kaya gusto sa Ginoo nga kita maging channel of blessing sa uban. Kaya once kita nakalampas niya na ang mga pagsulay, kita po ang maging blessing sa uban. Yan na ingon sa akong mami kahapon na tawag siya. Ngayon mo sa update. Nagingnan ko siya, you are diabetic and you are hypertensive. Mo na mag-partner dalawa. Ikaw ang mong kidney. Yan. Nakakong kwan na may bubbles. Ako, depende ra na, no? Kung sa rason. Dili tanan nga bubbles. Kidney damage na. May iban usahay, mag-bubbles ang imong ihi is because na overwork ka, grabe ang imong pansalawas. Usahay tungod po sa imong tambal ginainom. Usahay nagabubbles po na siya kung stress ka. Usahay sa kadagang nga protein imong ikaon. Oh. So yun niya no, salamat na kay pinagi niya na pati ako na na pambit mo anang kahibaluan na. Okay, usahay mag-worry po siya. Pero ingon ko, pasalamat po ko, kay tungod po sa akong hibati, sige po ko research. Mabitaw na sa atong kinabuhi, no? Kung sige tagkuhan, karang naabitaw tayo mga experiences, nagiging blessing po ta sa uban. Kung ang uban, may mga disgrasya, maingon ko, makarecover lagi ka. Makarecover ka na. Just be patient. 2 years ko gasaklay-saklay. Usay may magsungog so ko 5-6 kay 6-5-6. So makita na ako ng mga kalisod diha, makingon ko dili siya dili siya kanang anak gyud kalisod. Naday mas lisod pa yana. Ko okay na. Kay mas lisod ba akong gibati. There was a time nagpa-drill kami sa school. Naay ko'y kauban nga pag-exit na mo kung sa ko kahinay tungod sa akong baog sa akong kuko mo po diyang kahinay niya sa likod sige tan-aw sa masjante dagan mo kay fire drill ni kay mga kilala man ako itong mga bombero kaya itong inababol sa diyan sa una sa blessing sa atong ministry kaya video man po sila dagan mo alam ko nga nagdasok man sa likod niya akong tapa din kung hinay man po paspasi ana po sa dito tanaw na ko day bakol gid nga tinuod. Katawa ang mga classmates, mga estudyante ko nga bakol wala sir. Sabi na ako lang bakol, pero sa may bakol. Mo tong hinungdan day tapos naging amigo hay Kasi di ako estudyante nya ang kanindot pa jud kay siya pa kanunay kapangamusta nako. Kamusta ni imong tiil? Siya pa tong bakol, siya pa kapangamusta akong tiil. Pero gisira mo na ako nga kadati man kong ana kagi mo kong nga kalisod po siya inborn na to. Sometimes our struggles nagiging panalangin ta sa uban nga naman ang presensya sa Dios mabati pinagi sa atong mga experiences. Nga maingon nila nga Ginoo day buhi. Kaya nga naman sa imong kinabuhi ang Dios naging maayo nimo. Sakon pud siguro. Kung sa imong experience being Christian naging madaogon ang Dios. Pag makita mo tana ang uban nga naay mga kalisod, you can be a strength to them, an encouragement. Nga atong prayer kanunay, Father, grant us the courage to help others find help.
Nga naapos sila maangkon nga tabang. Kaya usahay man gud no sa atong kalisod, nagiging blessing po ba ya? Kaya nga naman, masabtan nato ang kalisod sa uban. You see? Because you are in their shoes. Usahay no sa atong kabisi sa kinabuhi, makita nato ng kalisod, di kita usahay makalingi. Pero kung nakaagi ta sana sa kalisod, dali ra kita kasabot. Yesterday dito, alinya mi sa doktor, nato'y mag-ina, no? Sige, linya-linya. Hindi ko dugay, masig linya dire. Nga, kalinya mi sa pharmacy. Sabi niya, dito gyapon tong dati. Hindi ko, ma'am, dito ka sa likod. Ay, salamat, sir. Lipay ako sa mo anak. Naglagnat ni, 3 na kadlaw. Grabe ang init. Hindi ko, dito ka. Ah, tilipayan niya. Ano lang kasimple, tilipayan niya. Kaya naman, nagadali, kaya mag-close na. Nga, siyempre, Domingo na pagkaugma. Pero ano ba, grabe ang kalipay. Kaya itudloan sa dito. Kaya ko, gamay ra nga tabang mo. Pero ang tao maka-appreciate. Nganong kita makatanaw sa ilang kalisod, kaya kita naglisod po. So, salamat sa Diyos is because He will give us courage to help others find help. Makakita po silang tabang. And to seek it when we need it. Masikita, no, sa atong kinabuhi, there were really times that we will be tested, atong faith. Siguro karon may mga gigantic ta natin mga giant sa kinabuhi nga maglisod tag atubang nga usahay maingon ta, I will give up, Lord. Grabe na gid ang pressure nako. Daghan mig bayranan, daghan mig mga kautangan sa padiha. You know, just thank the Lord nga you have still the life. Ang imo na lang pangayon sa Ginoo, Lord, give me good health every day. Nga kaya nako gampanan, nga I can still do the work, the job, so that I can earn money para mahinay na ako bayaran. Kung natin mga kautangan, istoryahan nyo lang yung mga kautangan. Ayaw palagyuhi. Istoryahi. Nga naglisod mo ron. I'm pretty sure makasabot na sila and find ways kung paano mo na siya mabuhat. What I'm telling is this, according to the Word of God, we must face problems squarely. Fight your fear, not flight from fear. Ato ba nga? Ang imong depression, maging turn out na siya ang opportunity for you to go closer with God in your relationship. Nga you will find His help and you will enjoy siyang presensya. Ang Diyos, dili man siya kanunay, no, mo how us sa atong problema. Pero ang Ginoo nag-promise nga every time natin problema, na siya kanunay, nag-uban nato. Nabati niya. You know, when Christ died on the cross of Calvary, makita nato nga diligid siya lalimog sa yon. Ang yang sacrifice nato when He gave His life for our salvation, diligid siya sa yon. Muna usahay sa atong pagngalagad sa Ginoo, di punta basta-basta lang mag-give up, makapoy mga lagad. You know, when Christ died for you, for our salvation, and for me, this was not easy. Nagampugid siya nga, Lord, may this cup pass from me. Unta, dili ko mamatay kay sakit. Pero sulti niya, not my will, but your will be done, O Lord. Kaya nga naman, ay sa mission eh. Dili pa ko nahuman. You know, do not give up. Why? Because God is not done with you yet. Nabitaw na ingon sa Bible, He who has begun a good work in you will complete it. Humano na sa Diyos. Run the race. But you must be a partner with God. In dealing with depression, always remember, nga ang Diyos, sabto nato, nga ang Diyos kanunay, nag-offer siyang presensya kanato. O di niya ta pasagdan. Maski usap pa na kadako. Ikadalawa, kailangan nato mangayog tabang niya. Og makatawhan, nagigamit sa Diyos. Di ta mag-inusara. Ang makita nato nga grabe ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. You will turn your mourning into dancing, your grief into joy. Nga makita mo, God is still good. Wala na nabalik ang mga butang, pero ang imong kinabuhi, malipayang yapon ka, intact yapon. You are not counting all those things na lost nimo, nangawala. Ang imo karong gitanaw, ang naani mo ron, og pasalamati na sa Dios, og imong amumuhan, imong amumahon. Siguro makuno na mo, akong panulti, murag pan, puro struggle ko sa akong istorya. Kaya na ako'y julak, mga tanggal ako mga ipon. Until today, naglisod di kong istorya. Kasi magbulol-bulol ko, tungkol na sa akong pagka-aksidente. Pero I'm not, sticking on that. It's because na yung makalisod. You know, when Moses, dagan sa galibay, Lord, I cannot be your spokesperson. Ngayon naman, di ko
May mulitok, bulol ko. So, sige, lakaw lang. Go! Oh? Huwag ang Ginoo ni uban kay Moses. Ang importante ang bulaton sa Dios mahuman. Dili mo guna about us, iya sa Dios. Kaya kung una ko natang bulaton ato maingon ta kung kita ma-paralyzed. I mean, no, kung kita maundang po ng bulaton dili. There is always an Elisha. Moses time, there is always a Joshua. Ang bulaton sa Dios pasagdan. Purang kanindot ko ang makatawan sa Dios nagapabilin nga lig-on gapadayon despite sa mga challenges. Depression is one of those. And we hope and pray na every time nato makatubang ni look to God and be blessed. Do not look to the circumstances because you will be depressed. Magampo ta. Our Heavenly Father, we come to you this morning, dear Lord. Kami Ginoo nagkakilala nga kami mga tao nga daghan gid mi kahuyangon. Dali ra gyud mo usahay mo bigay. Kay usahay Lord ang among mga problema mas dagko pa man gyud sa among pagtuo sa pagkakaron. But Lord, are we praying nga Lord please increase our faith. Now Lord nga ang among pagsalig kanimo Ginoo mas dako pa sa among ginatubang. Nga we have a great God. Nga we will not ask for an easy life, kundi ask na mo, Lord, that you will give us more skills, more wisdom, Lord, nga kung sao na mo ni sa pag-atubang, na mo ni silang ma-overcome. But thank you, Lord, is because you are an overcoming. You are an overcomer. We are more than conquerors because you love us. Ikaw, Ginoo, naging mananaog dito pa lang sa Kalbaryo sa pagluwas among mga sala. Sa diyan kami Ginoo na kami trouble, Lord, because we don't know where we are going when we die, but because, O Lord of you, kami Ginoo na ay kasiguruhan sa eternal life. Nga kami padulong og langit. Mao ginang among pinakadakong suliran. Nga in eternity kay among mga lawas, mga dugta magyud ni na kami problema sa among kalag. Pasalamat Ginoo. Kaya kami naa si imo Lord nga mga kamot, kami safety kanunay. And I give unto them eternal life, and no one can snatch them out or pluck them out from my Father's hand. Because my Father's hand is greater than all, and no man shall pluck them out of my hand. Salamat, O Lord, sa assurance. Kung sa among everyday, Lord, nga pagkinabuhi, we ask, O Lord, sa imong kanunay, na pag-guide ka namo, Lord, nga kami magiging sensitive enough na maminaw kami sa imong boses. Makikistorya kami. We will not run or flee from our problem. Instead, kami Ginoo makikistorya kanimo. Amo, Lord, i-pour out ang among mga problems. And we will seek help from your word. And fellow Christians, Lord, nga kami mag-guided, nga dili unta kami masayop sa among mga decision making, so actions, because we want a loving outcome. Lord, help us to base our belief sa imong mga pulong kanunay para dili kami masayop. Dalaygon ka Ginoo sa among kinabuhi. If anybody here today, Lord, nga naay kabugaton sa kasing-kasing, it seems impossible yun mabear. We pray for him or her, O Lord. Na masabtan niya ang imong presensya nga kanunay kaga-offer og help. O ang Ginoo nga ikaw day Ginoo mohatag og langit nung kalam kun unsa ang pagabuhaton. Salamat Ginoo sa example mong ihatag si pinagi sa imong mga pulong. In Jesus name we pray. Amen and amen.